CLTG? Kay Bongo yan. Sabi na, nagmamalinis pa. Ito ang mga linyang paulit-ulit na ginagamit ng mga kritiko at kalaban sa politika laban kay Senator Bongo simula nang umpisahan ang Blue Ribbon Senate investigation. Pero ano nga ba ang katotohanan sa likod ng isyung ito? Ayon sa mga nakalap kong impormasyon, ang CLTG Builders ay hindi pag-aari ni Senator Bongo, kundi isang sole proprietorship na pag-aari ng kanyang ama na si Desiderio Go. At naitatag pa ito noong 1993, lisensyado ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Ngunit opisyal na nagsara at huminto ang operasyon noong 2019, kaparehong taon na tumakbo si Senator Bongo sa Senado. Simula noon, hindi na ito lumahok sa anumang bidding o proyekto ng pamahalaan. Para maliwanag sa lahat, noong 2017 pa pumasok ang CLTG sa isang joint venture kasama ang kumpanya ng pamilya Diskaya. Ngunit malinaw, ang mga proyektong ito ay pawang infrastructure project sa Davao Region, gaya ng widening, reconstruction, improvement of bypass road Bunawan Mahayag Indangan Davao City, reconstruction, improvement of Slaughterhouse Road Davao City, rehabilitation of Bangkerohan Bridge Approach Road. Ito ay mga aktual na proyekto, may pisikal na resulta at malinaw na hindi kinakasangkutan ng flood control o ghost projects. At higit pa rito, hindi rin ito sa NCR o Luzon nangyari, kundi pawang sa Davao lamang. At may isa pang pangalan na lumulutang na kailangang linawin, ang Alfredo Builders and Supply. Ito ay pag-aari ng half-brother ni Senator Bongo na si Alfredo Go, na may sariling lisensya rin mula sa Philippine Contractors Accreditation Board. Isang hiwalay at legal na negosyo ito at walang direktang ugnayan kay Senator Bongo. At kung pupunta tayo sa plunder issue, ngayon lumalabas ang pinakamalaking tanong, na kinabang ba si Senator Bongo dito? Dahil sa ilalim ng batas, para masabing may plunder, kailangang mapatunayan na ang akusado ay kumita mula sa ill-gotten wealth ng kontrata sa gobyerno. Pero paano nila may papakita na nakinabang siya kung noon pa man ay malinaw na ang kanyang bilin mula sa Davao City Hall hanggang Malacanang na hindi pwedeng lumapit ang kanyang pamilya sa loob ng opisina o humingi ng anumang pabor? At siya mismo ang nagsabi, "I observe delikadesa, hindi siya kailanman nakialam sa kontrata o bidding, at kung may gagamit ng pangalan niya, consider it denied." At ang mga isyong ito ay recycled na. Una itong lumabas noong 2018, muling ni-recycle noong 2021 at ngayong 2025, binuhay na naman. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na ebidensya na si Senator Bongo ay nakinabang. Kaya kung susumahin, malinaw ang timeline. 1993 na itatag ang CLTG ng kanyang ama, 2017 joint venture sa Davao Region para sa mga legal at aktwal na infra projects, at noong 2019 opisyal na nagsara at hindi na nag-operate pa ang CLTG. Kaya't ang pinapalabas na may direktang pagkakaugnay si Senator Bongo sa CLTG at sa mga proyekto nito ay walang sapat na basehan. Masasabi natin na isa lamang itong political narrative, isang diversion para gawing fall guy si Senator Bongo at malihis ang atensyon sa mga tunay na kinabang sa flood control at ghost projects. Muli, ako si Glenn Aguilar. Magandang araw mga bossing!